Binabulaan ng Malacanang ang alegasyong tumanggap si Pangulong Bongbong Marcos ng mali-malitang pera mula sa mga flood control projects. Siniwalat yan kahapon ng mga nagpakilalang security ni dating Congressman Zaldico. At live po mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, sineseryoso ba ng palasyo ang mga alegasyon laban sa Pangulo? Nako, Bok, matatandaan natin na base doon sa naging press conference itong 18 dating Marines daw at kasama yung kanilang abogado na si Attorney Baligod, medyo matindi yung kanilang akusasyon laban sa Pangulong Marcos dahil ang sinasabi nila sila raw yung naghatid ng mali-maletang pera dito sa bahay mismo ni Pangulong Bongbong Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Katunayan nung maabot daw ng higit 800 billion pesos yung ibinigay nila to mula sa kickback ng flood control project at matatandaan din natin, Bok, na sinabi rin nila na nagbigay ng pera kay dating Senador Antonio Trillanes para naman mapondohan itong investigasyon ng ICC tungkol nga dito sa war on drugs. Pero yung mga bagay na ito pinabulaanan ng Malacanang. Ang sinasabi nga ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, masyado raw lousy ang script na inilabas na ito. Hindi daw pang award-winning. Mas maigi raw kung alamin kung kaninong sasakyan, sino ang may-ari ng sasakyan na sumundo sa mga ito after the press conference yesterday. Gayunman, hindi pinangalanan ni Jose Castro kung sino itong tinutukoy niya. Pakinggan natin yung pahayag ni Jose Castro. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. Bok, bigyang diin ko na rin lang dahil tiyempo sa paglabas nitong mga akusasyon na ito, yung confirmation of charges na dinidinig ngayon dyan sa dahig, lumabas din yung isang peking litrato kung saan nagpapakita ng ilang mga pamilya ng sinasabing biktima ng extrajudicial killings na meron silang mga hawak-hawak na luxury bags. Linawin lang natin na peke ang larawang ito. Yung original photo ay kuha ng News 5 ng team natin na nagko-cover dyan sa dahig at wala silang hawak na kahit na ano. Ngayon, kaugnay ng mga alegasyon patungkol dito sa mga ibinato ni Attorney Baligod, sinabi rin ni Jose Castro na hindi na raw kailangan pang utusan ang PNP at NBI. Kailangan daw masampahan ng kaso kung sino man daw ang mga nagpapakalat ng peking balitang ito. Bok? Mase, anong tugon ni Atty. Levito Baligod sa mga sinabi ni Yusek Claire Castro at anong kanilang susunod na hakbang? Well, Bok, ang sabi ni Attorney Baligod, puro kasinungalingan naman daw ang sinasabi ng Malacanang tungkol sa usaping ito. Pero ang plano nila ngayon ay dalhin ang usapin sa ombudsman. Narito ang sinabi ni Attorney Baligod. Magsasampa nga kami i-refer namin yung kanilang affidavit sa ombudsman at handa silang humarap sa mga investigador ng ombudsman. Ibibigay ko po bukas. Okay, Mase, sa ibang usapin naman, sinabi raw ni VP Sara Duterte na makalat yung pamumuno ng administrasyon. Anong sagot ng palasyo dito? Simple lang ang sagot dyan ng Malacanang, Bok. Sabi ni Jose Castro, look who's talking. Ang sabi ni Jose Castro, tama naman daw yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na hindi naman talaga lahat ng mga itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa gabinete maalam at marunong. Ang sabi niya, kahit naman daw si VP Sara Duterte pinagkatiwalaan ni PBBM na hawakan ng Department of Education, pero kalaunan lumalabas na hindi rin naman daw pala niya alam ang trabaho dyan sa DepEd at kung anong multo pa ang lumutang nung siya daw ang may hawak. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Let us look who's talking. So, totoo po yan. Hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Doon pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo.
Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Maricel Halili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.